The Mysterious Intern. Kabanata 89. Ganun ba? Tiningnan ni Brian Ye ang mga lalaking nakatingin sa kanya nang may pangungutya at kay-abangan sa kanilang mga mukha, at isang ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang labi. Si Ralph Lin, na nakaupo sa gitna, ay tumingin sa mukha ni Brian Ye, napakakalma, at hindi tumingin sa mga piling nasasakupan na nakatayo sa magkabilang panig, bahagyang lumiit ang kanyang mga mata. Ngayon, sa pagkakataong ito, nailabas na niya ang lahat ng kanyang huling sikreto sa Blue Dragon Society. Ang mga taong ito ay pawang mga piling tao na sinanay niya lamang, maliban sa kanyang pinagkakatiwalaang si Murphy Chen at Morgan Chen, kahit na ang mga pangunahing gulugad ng Blue Dragon Association ay hindi man lang alam ang pagkakaroon ng mga taong ito. Masasabing ang mga taong ito ang kanyang huling trump card, ang kanyang mga sikretong sandatang nuklear. Sa ilalim ng normal na sitwasyon, kapag nahaharap sa isang master na nasa average level, random siyang nagpadala ng 3 o 5 tao, na sapat na. Alam mo na ang mga taong ito ay nakapag-develop na ng kaunting internal energy, kahit na siya mismo ay hindi madaling matalo. Dahil alam niyang si Brian Ye ay isang figure na kayang labanan ang misteryosong Uncle Wang katabi ni Christian Gao, nasobrahan na niya ang tingin kay Brian Ye ngayon at ipinadala ang lahat ng mga piling ito. Tungkol sa ganitong ayos, naitanong niya sa sarili na kahit ang misteryosong Uncle Wang katabi ni Christian Gao ay hindi dapat kumalma kapag nakatayo rito. Pero nanatiling kalmado pa rin si Brian Ye. Talaga bang napakalakas ng kanyang kakayahan? Mas makapangyarihan pa sa misteryosong Uncle Wang na iyon. Naku, hindi ko alam kung paano mabuhay o mamatay. Ngayon, ipapakita sa iyo ng tiyuhin kung gaano ito kalakas. Hindi napansin ng mga lalaki ang pagbabago sa mukha ni Ralph Lin. Nakita nilang hindi man lang nagsalita si Brian Ye sa mga mata niya. Kapag kaharap niya ang mga taong katulad nila, nagtangkang tumawa sila, at lahat ng kanilang mga mukha ay nagbago. Naging labis siyang malungkot at galit, lalo na nang makita niya ang pangungutya sa ngiti ni Brian Ye at ang paghamak sa kanyang tono, pakiramdam niya ay saysabog ang kanyang baga. Ang lalaking nagsalita kanina lang ay tumayo ng diretso, itinaas ang bakal na hawak niya, at marahas itong hinampas kay Brian Ye. Nako, gusto kong makita ngayon kung gaano kagaling ang tinatawag mong kung fu, at tingnan kung ang kung fu mo ba iyon o ang bakal na pamalo ng tiyuhin mo. Sa sandaling nabasag ang isang patpat, ang mukha ng lalaki ay nagpakita ng isang kasuklam-suklam na hitsura. Napagdesisyonan na niya sa kanyang puso na hindi niya basta-basta babatuhin ang batang ito gamit ang isang patpat, kundi lilipulin muna niya ito, at pagkatapos ay hayaang matikman ng batang ito ang sakit at pagkatapos ay dahan-daang pahirapan hanggang mamatay. Gamit ang kakayahang ito, naglakas loob akong maging mayabang para lang itong paghahanap ng kamatayan. Nang makita ang patpat na ipinukpok sa kanya, may bahid ng paghamak ang bibig ni Brian Ye, isang kislap ng malamig na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata, kumislap ang kanyang figura, at direktang itinutok niya ang kanyang kamao sa walang karanasang tao. Nang ito, napahagulgol ang lalaki. Bomb! Ang lalaki ay napakatibay, mga 1.8 metro ang taas at may bigat na hindi bababa sa 160. Lumipad ang figura at malakas na tumama sa lupa na may malakas na kalabog, na bahagyang nayanig ang lupa. Nagkaroon ng isang pagkabigla. Mula sa isang nakakapangilabot na ekspresyon sa kanyang mukha, buong pagmamalaki niyang itinaas ang kanyang tungkod na bakal at hinampas ito kay Brian Ye, at pagkatapos ay lumipad siya palabas. Walang anumang pagtutol ang lalaki mula simula hanggang katapusan, wala kahit isang reaksyon. Sa kasalukuyang lakas at bilis ni Brian Ye, kahit ang isang eksperto na kasing level ni Altheo Long ay maaaring hindi gaanong makapag-react, lalo na ang isang lalaking katulad niya na ngayon lang nakarating sa punto ng martial arts. Biglang tumahimik ang paligid sa pribadong silid. Nanlaki ang mga mata ng lahat, kasama na si Ralph Lin, na may bakas ng hindi makapaniwalang ekspresyon sa kanilang mga mata. Ito ay isang guro na nakapagpaunlad ng panloob na lakas. Malaking lalaki ito na mahigit 160 pusa. Walang anumang pagtutol, itinulak ni Brian Ye ang kanyang mga kamao sa pagitan ng mga maskara, at bumagsak sa lupa ng walang malay, buhay at kamatayan. Ganito lang ba ang lakas mo? Kung ganito lang din ang lakas mo, nakakadismaya talaga. Pagkatapos ng isang suntok, bumalik sa orihinal nitong posisyon ang figure ni Brian Ye. Hindi niya man lang tiningnan ang lalaking nabigo sa suntok niya, dahil alam niyang kahit immortal ang lalaking iyon, tiyak na mabubuwag siya. Oo. Kahit hindi niya ibinigay ang lahat sa lalaking iyon, hindi maaway ng suntok niya ngayon. Sa lakas ng lalaking iyon, tiyak na hindi niya kayang pigilan ang suntok niya. Dama ko ang tingin ni Brian Ye sa dalawang hanay ng mga lalaking may gulat na ekspresyon sa tabi niya, at may ngisi sa kanyang mga mata.
Nang marinig ang mga salita ni Brian Ye, nang inag ng hindi mahahalata ang kamay ni Ralph Flynn, at bahagyang lumiit ang kanyang mga mata. Ang lakas ni Brian Ye ay umabot na nga sa antas na maihahambing sa misteryosong tiyuhing hari. Bagamat nakarinig na siya ng mga ulat mula sa kanyang mga nasasakupan tungkol sa lakas ni Brian Ye dati, narinig niya na nakipaglaban si Brian Ye sa misteryosong tiyuhin na si Wang, at itinuring niya si Brian Ye bilang isang guro, ngunit narinig ko lang iyon, kung tutuusin, at ngayon pa lang niya ito nakita mismo. Hanggang sa sandaling ito, nang masaksihan niya ang pagpapasabog ni Brian Ye sa mga mahuhusay na elite gamit ang isang suntok, sa wakas ay napagdesisyonan niya ng mabuti ang katotohanan ito. Nakabawi rin ang mga lalaking iyon mula sa pagkabigla, nakatitig kay Brian Ye, ang ekspresyon sa kanilang mga mukha ay naging seryoso. Sa sandaling ito, wala nang anumang paghamak ang kanilang mga puso kay Brian Ye. Sa suntok ngayon lang, alam nilang lahat na ang lalaking nasa harap nila na mukhang maliit na puting mukha ay hindi ang tinatawag na maliit na puting mukha na naisip nila noong una. Pagkatapos ng ilang taon ng pagsasanay, naramdaman nilang wala silang talo sa mundo, bulag na sumisigaw. Nang ahas ang batang ito na pasukin ang bulwagang ito nang walang anumang takot. Sa harap ng napakaraming tao at ng kanilang malalakas na labanan, nang ahas siyang maging arrogant at mayabang. Mayroon nga siyang kaunting puhunan. Maaaring ito ang uri ng Panginoon na talagang nakapagpaunlad ng panloob na lakas. Ito ang pinaka-nakakatakot na kalaban na nakita nila sa kanilang buhay. Sa wakas ay naintindihan na nila kung bakit binibigyan ni Ralph Flynn ng malaking importansya ang batang ito, at kung bakit nila sila pinagsama-sama. Imposibleng harapin ang ganitong uri ng master na tunay na nakapagpaunlad ng panloob na lakas sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa kanilang lakas. Hindi pa kasama rito ang isang tao, kahit 3 o 5 tao, na maaaring hindi kayang makipagkompetensya. Ang mga taong ito ay pawang mga taong nakabuo ng kaunting panloob na enerhiya sa pamamagitan ng kanilang sariling mahirap na pagsasanay. Mayroon na silang kaunting pag-unawa sa panloob na enerhiya. Sa makatuwid, mas alam din nila kung gaano kaitikot ang isang master na nakabuo ng panloob na enerhiya, at gaano siya kalakas. Dr. Ye, napakalakas mo nga, kaya naman nakakagulat sa akin, pero kahit gaano ka pa kalakas, isa ka lang talagang tao. At ang dami nating tao. Huminga ng malalim si Ralph Flynn, pinigilan ang pagkabigla at iba pang emosyonal na pagbabago bago sa kanyang puso, na nagpapakita ng kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha. Oo, ang lakas ni Brian Ye ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa kanyang kaluluwa, at napakalakas nito kaya't siya ay nabigla, ngunit paano naman, gaano man kalakas si Brian Ye, isa lamang siyang tao, at sa kanyang panig, maraming piling tao. Ang mga piling tao na ito ay pawang espesyal na sinanay para makitungo sa mga tunay na amo na tulad niya. Sa ilalim ng gabay ng misteryosong Uncle Wang na iyon, maituturing siyang isang master. Mayroon din siyang tiyak na pag-unawa sa mga master ng panloob na kapangyarihan. Napakalinaw niya na ang panloob na kapangyarihan ay talagang napakalakas at kayang sumabog mula sa mga ordinaryong tao. Sa kanyang mga mata, tila imposibleng makamit niya ito, tulad ng kamao ni Brian Ye ngayon lang para pasabugin ang isang taong mahigit 160 kilo ang layo, ngunit ang pagkonsumo ng panloob na enerhiya ay mahusay din. Sa isang suntok na tulad ni Brian Ye kanina lang, bawat suntok na lumabas ay isang napakalaking panloob na enerhiya. Gaano man kalakas si Brian Ye, ilang suntok pa kaya ang kaya niyang ilabas gamit ang ganito kalakas na suntok. Dahil nga rito niya naisip ang linangin at sanayin ang grupong ito ng mga piling tao, at naghandang gamitin ang mga piling tao na ito upang makipaglaban sa misteryosong tiyuhin na iyon sa huling pagkakataon, at ubusin ang kalaban gamit ang mga taktika ng karamihan. Dapat sabihin na si Ralph Flynn ay tunay ngang isang henerasyon na may husay. Totoo ngang si Ralph Flynn ay maaaring maging mula sa isang maliit na gangster hanggang sa maging chairman ng Blue Dragon Association at maging isa sa mga pinakamahusay na tao sa underground community ng Yanjing City. Nariyan nga ang kanyang dahilan, kahit papaano ay matalino nga ang kanyang utak. Naisip niya ang paraang ito, tunay ngang isa itong napakatalinong, napakagandang paraan. Ngunit sayang nga lang at hindi pa talaga siya nakakasalamuhan ng tunay na martial arts. Mababaw pa rin ang kanyang kaalaman at pag-unawa sa martial arts. Ang kanyang pag-unawa sa martial arts ay nakabatay lamang sa kaalamang itinuro sa kanya ng misteryosong tiyuhin Wang. Noong dumating siya at turuan siya ni Uncle Wang ng martial arts, ayaw niya talaga siyang sanayin ng husto, tinuruan lang siya nito ng kaunting kung fu, para mas makontrol niya ang Blue Dragon Society at mabigla ang ibang mga organisasyon. Dahil sa tiyaga at pangunawa ni Ralph Flynn, napaunlad niya ang kanyang panloob na lakas gamit ang mga itinuro sa kanya ni tiyuhin Wang.
Kung tungkol naman sa tunay na paraan ng paglilinang ng panloob na lakas, pati na rin ang mas malalim na kaalaman at sentido komon sa paglilinang ng martial arts, hindi pa ito sinasabi sa kanya ni Tiyuhin Wang. Magastos talaga ang panloob na lakas, pero para lang ito sa mga pinakasimpleng master ng panloob na lakas na nagsisimula pa lang. Kapag umabot na sa isang tiyak na antas, hindi na kasing lakas ng inaakala niya ang pagkonsumo ng panloob na lakas. Huwag kang maging nasa antas ni Brian Ye, na nakapasok na sa likas na kaharian, at ang kanyang panloob na lakas ay halos walang katapusan. Kahit sa antas ni Tiyuhin Wang, hindi ito ganoon kadaling ubusin. Sa mga amo na ito, imposibleng patayin ang misteryosong lalaking iyon. Kung hindi mapapatay ni Brian Ye ang lalaking iyon, balang araw ay gugustuhin talagang dalhin ni Ralph Lin ang mga tinatawag na piling amo na ito para palibutan siya. Kung papatayin mo si Tiyuhin Wang, tiyak na mamamatay ka ng kawawa. Oo, paano kung makapaglaro ulit si Brian Ye? Kahit gaano pa sila kalakas lumaban, iisa lang siya, at napakarami nilang tao. At espesyal nilang sinanay ang sining ng pinagsamang pag-atake. Kung mag-aaway sila ng magkasama, hindi ito kasing simple ng isa dagdag isa at dalawa. Kumusta naman ang guro ng panloob na lakas? Sa dami nila, kahit ang pagkonsumo ay sapat na para ikamatay ng batang ito. Nang marinig ang mga salita ni Ralph Lin, ang mga lalaking gulat na gulat pa rin sa lakas ng suntok ni Brian Ye ay napanatag, at muling nag-alab ang kanilang mga mata. Ang dami nilang tao. Sa tingin ba nila ay laban ito ng mga gangster, higit pa sa tao ang mga ito? Kung talagang mas marami ang tao, maglalakas loob ba si Brian Ye na bisitahin sila ng mag-isa? Hindi inaasahan ni Brian Ye na sasabihin ni Ralph Lin ang ganoong kainosente. Nang marinig ni Brian Ye ang mga sinabi ni Ralph Lin, parang narinig niya ang isang malaking biro, at hindi niya napigil ang matawa. Samahan mo na siya. Ay empake mo na siya. Nang makita ang ngiti sa mukha ni Brian Ye, nanigas ang tingin ni Ralph Lin, at bahagyang lumiit ang kanyang mga mata, may bahid ng pagkabalisa ang lumitaw sa kanyang puso, ngunit sa sandaling ito, wala siyang dapat na iwasan. Ano man ang mangyari, determinado siyang subukan ito. Sa kanyang bibig, inilabas ang utos na umatake. Kasunod ng utos ni Ralph Lin, ang 12-12 ng mga lalaking nakatayo sa dalawang hanay ay sabay-sabay na nagpakita ng seryosong ekspresyon sa kanilang mga mukha. May nagngangalit na diwa ng pakikipaglaban sa kanilang mga mata, at kasabay nito ay itinaas nila ang mga bakal na tungkod sa kanilang mga kamay. Hindi tulad ng mga tao mula sa Blue Dragon Club na nakasalamuhan ni Brian Ye noon, hindi sila direktang sumugod sa gulo. Sa halip, nanatili silang maayos ang hanay. Gumamit sila ng 3 tao bilang isang grupo at humiwalay sa isa't isa, unti-unting lumalapit kay Brian Ye mula sa iba't ibang direksyon. Kahit na may kumpiyansa silang lahat na manalo sa kanilang mga puso, pakiramdam nila ay sa dami nila, tiyak na matatalo nila si Brian Ye, ngunit pagkatapos ng laban na ipinakita ni Brian Ye kanina, hindi na sila nang ahas na makipagtalo kay Brian Ye ng basta-basta. Porma sayo ng labanan. Nang makita ang mga galaw ng mga taong ito, nanliit ang mga mata ni Brian Ye. Hindi inaasahan, ang mga lalaking ito sa Blue Dragon Club ay nakapag-isip pala ng ganitong paraan ng magkasanib na pag-atake. Talagang may mga sorpresang dinala sa kanya ang si Ralph Lin. Gayunpaman, mayroon lamang isang maliit na pagkabigla sa puso ni Brian Ye, at hindi niya ito binigyang malaking kahalagahan. Ang sining ng pinagsamang pag-atake, pagkatapos ng isang makatwirang organisasyon at kaayusan, ay nagtutulungan at nagpupuno sa isa't isa. Tunay ngang mas may kakayahang gamitin ang mga bentahe ng pagkubkob kaysa sa ordinaryong pagkubkob, at maaari itong magpakita ng lakas na higit pa sa simpleng bilang ng mga tao. Ang mas mataas na lakas sa pakikipaglaban, kahit na may mahusay na kooperasyon, ay maaari pang doblehin ang lakas, ibig sabihin, ang 3 tao ay maaaring magpakita ng lakas na katumbas ng 6 na tao. Ngunit gaano man kamisteryoso ang pinagsamang pamamaraan ng pag-atake, dapat itong itayo batay sa lakas ng mga gumagamit nito. Kung walang sapat na lakas, ano ang saysay ng paggamit ng anumang estratehiya? Ang 3 batang nasa kindergarten, kahit pa magkaroon sila ng maayos na koordinasyon, ay imposibleng magdulot ng banta sa isang nasa hustong gulang na 1.8 metro ang taas at malakas ang pangangatawan. Kung tungkol naman kay Brian Ye, ang lakas ng mga taong ito ay parang mga batang nasa kindergarten, walang anumang banta. Pumunta ka sa impyerno. Nang makita ni Brian Ye na nagsisimula na silang kumilos, mukhang wala pa rin siyang pakialam at hindi naghanda. Kasabay nito, ang mga mata ng mga piling tao ng Asher Dragon Association ay nagpakita ng kaunting galit, at itinaas nila ang kanilang mga bakal na pamalo para simulan ang pag-atake. Sabay-sabay na tumama ang 3 bakal na pamalo sa katawan ni Brian Ye mula sa iba't ibang anggulo.
Pagkatapos nilang tumama, isa pang grupo ng mga tao ang sumugod mula sa iba't ibang direksyon. Mga patong-patong na pamalo, sunod-sunod na pag-atake, halos bumuo ng isang tuloy-tuloy na pagsalakay ng walang puwang para makaiwas. Gusto kong makita, paano ka magtago? Nang makitang nagsimulang umatake ang mga nasasakupan, sumimangot si Ralph Lin. Gusto niyang makita kung bakit nakakakalma si Brian Ye. Matapos ilabas ng mga piling nasasakupan na ito ang kanilang pinakamalakas na suntok, kalmado ka pa rin ba? Ito ba ang kanilang pinagsamang pag-atake? Si Brian Ye, na noong una ay medyo nagulat sa estratehiya ni Ralph Lin, ay hindi maiwasang makaramdam ng pagkadismaya matapos matukoy ang mga intensyon at paraan ng pag-oorganisa ng mga lalaking ito. Akala niya ay marunong talagang makipagsabayan si Ralph Lin, at ang mga lalaking ito ay makapagbibigay sa kanya ng mga sorpresa. Ngunit hindi niya inaasahan na ang tinatawag na pinagsamang mga atake na ginamit ni Ralph Lin ay ganito pala. Hindi ito isang tunay na pinagsamang pamamaraan ng pag-atake, kundi isang simpleng pagkakasunod-sunod ng mga atake. Ang ganitong paraan, bukod pa sa hindi nakakamit ng doble ang lakas, ay halos hindi organisado, medyo mas mahusay lang kaysa sa basta na lamang pagkukumpulan. Dapat itong sariling pag-iisip ni Ralph Lin. Matapos linawin ang tinatawag na pinagsamang teknik ng pag-atake, mabilis na naiintindihan ni Brian Ye ang pinagmulan nito, at isang ngisi ang lumitaw sa sulok ng kanyang bibig. Umaasa lang kay Ralph Lin, at gusto pang mag-isip ng kombinasyong atake. Ignorante talaga kung walang takot. Bagamat hindi alam ni Brian Ye kung paano eksaktong bumuo ng mga pinagsamang atake, alam niya na ito ay hindi kasing simple ng inaakala. Sa katunayan, ito ay napakakomplikado, nagbabatay ito sa tempo, direksyon, at koordinasyon ng mga umaatake. Ngunit ang kombinasyon ng mga atake na binuo ni Ralph Lin ay parang, siya Chong Yubing, isang maliit na insekto na humahamon sa isang elepante, ganap na walang saysay. Kung isa itong tunay na pinagsamang teknik sa pag-atake, maaaring kailanganin ni Brian Ye ng kaunting pagsisikap para harapin ito. Ngunit dahil hindi ito, madali na lang para sa kanya na harapin sila. Para hindi na magtagal, hindi na nag-abalang gumugol ng mas maraming oras si Brian Ye. Nakatayo roon, hindi na niya pinansin ang mga bakal na pamalo na tumatama sa kanya. Agad niyang inilabas ang 10,000 Beast Fist at sinimulang hampasin sila. Bang! Bomb! Bomb! Habang nagsisimulang kumilos si Brian Ye, ang malalaking lalaki na buong bangis na iwinagayway ang kanilang mga bakal na pamalo ay nagsimulang lumipad palabas ng paisa-isa. Sa bawat pagtama ni Brian Ye, may isang tao na lumilipad palabas. Si Ralph Lin, na nakaupo sa isang upuan at nanunood ng labanan habang naghihintay kung paano haharapin ni Brian Ye ang kanyang estratehiya ng pagkubkob, ay hindi kailanman inakala na magiging ganito ang kinalabasan. Biglang nagbago ang kanyang ekspresyon, mukhang nawala ng kulay ang mukha niya. Hindi naman sa hindi niya inaasahan na mabaygo ang kanyang mga piling tauhan. Tutal, nagpakita naman si Brian Ye ng napakalakas na lakas. Pero hindi niya inaasahan na matatalo sila ng ganito kadaling at kalungkot. Ang kanyang pinagsamang teknik sa pag-atake, ang kanyang mga piling nasasakupan, mukhang asong manok sa harap ni Brian Ye, o para mas eksaherado, parang papel na lang. Paano ito? Posible. Tao ba yan? Kahit ang misteryosong Uncle Wang na iyon ay hindi ganoon kalakas. Nang makitang ginamit ni Brian Ye ang huling dalawang suntok para patumbahin ang huling dalawang tauhan na nakatayo pa rin sa silid, ang mga mata ni Ralph Lin ay nagpakita ng kawalan ng pag-asa at takot. Wala pang 3 minuto ang lumipas mula nang ibigay niya ang utos na umatake, hanggang sa mapabagsak ni Brian Ye ang lahat. Mula simula hanggang katapusan, ang kanyang mga piling nasasakupan at ang kanilang estratehiya ay walang anumang epekto kay Brian Ye. Tila si Brian Ye ay isang taong bakal na hindi nararamdaman ang anumang sakit, binaliwala lang niya ang lahat ng kanilang mga atake. Ang mga bakal na pamalo na iyon, na kayang durugin ang isang batong granito, ay tumama sa katawan ni Brian Ye na parang maliit na bato lang ang itinapon sa dagat, walang tugon, kahit kaunting alon man lang ay hindi lumitaw. At sa tuwing susuntok si Brian Ye, ang kanyang mga piling tauhan na tumitimbang ng hindi bababa sa 150 kilo ay lumilipad palabas na parang mga laruan. Parang kulang pa ba ang nakikita ng mga tauhan mo? Matapos linisin ang huling tao, dahan-daang tumayo ng tuwid si Brian Ye at tumingin kay Ralph Lin, na ang mukha ay sobrang putla kaya't mahigpit niyang hinawakan ang handrail gamit ang dalawang kamay. Ye! Dr. Ye, hindi tayo nagkakaintindihan. Nagsimulang pumutok ang malamig na pawis sa noo ni Ralph Lin. Hindi pagkakaunawaan. Bahagyang ngumiti si Brian Ye, paulit-ulit kang magpapadala ng mga tao para guluhin ako, Qinglong, at paulit-ulit ka ring magpapadala ng mga tao para subukang patayin ako.
Ngayon sasabihin mo sa akin na hindi ito pagkakaunawaan. Isa talaga itong hindi pagkakaunawaan, Dr. Ye, isa talaga itong hindi pagkakaunawaan. Isipin mo nga. Hindi naman tayo magkakilala, at wala naman tayong anumang sama ng loob. Bakit kita dapat targetin? Sa totoo lang, si Christian Gao ito. Sus Mariosep. Lalong lumapot ang pawis sa noo ni Ralph Lin. Para maipaliwanag ang kilos ng kanilang Qinglonghui, hindi siya nag-atubiling itaboy si Christian Gao. Ibig mong sabihin, lahat ng sinabi ko kanina lang ay kagagawa ni Christian Gao. Wala itong kinalaman sa iyo. Kasama na ang pagtatatag ng isang koanihan dito at ang pagdadala sa akin dito, intensyon ba ni Christian Gao? Naningkit ang mga mata ni Brian Ye. Ito. Lalong namutla ang mukha ni Ralph Lin. Kaya niyang itulak ang lahat ng iba pang bagay papunta sa ulo ni Christian Gao, pero sa round ngayon, kaya ba niyang itulak ang lahat sa kanya? Kahit itulak niya ito, maniniwala kaya si Brian Ye? Mr. Lin, may sinabi ako sa iyo noong una tayong nagkita, pero sa tingin ko ay hindi mo na iyon maaalala. Nang makita si Ralph Lin na namumutla at nanginginig, hindi nagmadali si Brian Ye na linisin ito, bagkus ay dahan-daang sinabi, sabi ko nga, hindi ako kailanman gumagawa ng gulo, pero hindi ako takot sa gulo. Sabi ko, mas mabuting huwag mo akong pakialaman. Noong una mo akong hinanap, binalaan din kita. Dahil sa paulit-ulit mong pang-aasar, magtitiis at atres ako ng paulit-ulit, pero paulit-ulit mo itong ginagawa. Hindi mo pinansin ang aking pagpaparaya at babala, at paulit-ulit mong hinamon ang aking pasensya at nililimitahan ang aking kagustuhan na manatiling tahimik. Nagsimulang maging malamig ang boses ni Brian Ye. Dr. Ye. Ibinuka ni Ralph Lin ang kanyang bibig, sinusubukang magsalita, ngunit wala siyang masabi. Ang dami mo nang sinabi ngayon lang, at tama ang isang pangungusap. Hindi tayo nagkita noong una, at walang sama ng loob. Ako, si Brian Ye, ay hindi ka kailanman nasaktan, Master Lin. Pero bakit ka nagkakamali? Gusto mo ba akong apihin? Ako. Nang maramdaman ang medyo malamig na titig ni Brian Ye, basang-basa ang palad ni Ralph Lin. Hindi niya masagot ang tanong ni Brian Ye. Ano ang dapat niyang sabihin? Hindi kaya dahil iniisip niyang langgam lang si Brian Ye, at iniisip niyang kaya naman itong masahin ng basta-basta. Isa lamang akong maliit na doktor, at gusto ko lang maging isang maliit na doktor ng tahimik. Ayokong umupa ng kahit sino, at ayokong mangasar ng kahit sino. Sa katunayan, hindi pa ako kailanman nang asar ng kahit sino, pero lumapit kayo sa akin ng hindi maipaliwanag. Humiwalay kayo, itulak niyo pa ako. Sa mga mata ni Brian Ye, isang sinag ng malamig na liwanag ang sumilay, at kailangan mo lang akong harapin, hindi ka talaga nag-atubiling kaladkarin ang napakaraming inosenteng tao para sa buhay ko. Karapat-dapat kayong lahat na mamatay. Pagkatapos ng aksidenteng iyon, isinumpa ko na balang araw ay matatanggap ninyo ang parusa at paghihiganti na nararapat sa inyo, at ang mga inosenteng tao ay maaaliw. Ngayon, oras na para pagdusahan mo ang lahat. Nang mawala ang boses, unti-unting naglakad si Brian Ye papunta kay Ralph Lin. Ginoong Huang, nakita mo na ba ito sa espiritu ng langit? Malapit ko nang hahayaan na pagdusahan ang isang salarin na pumatay sa iyo. Mayroon ding mga inosenteng namatay sa mga aksidente sa sasakyan, iyong mga binyo, bully at inusig ni Qinglong, huwag kang mag-alala, tiyak na hindi ko hahayaang mamatay ng ganoon kadali ang lalaking ito na nagngangalang Lin. Paparusahan ko siya ng sapat na sakit sa mundo, at dahan-daang mamamatay pagkatapos matanggap ang sapat na paghihiganti. Habang humahakbang siya papalapit, bahagyang nagliwanag ang mga mata ni Brian Ye na puno ng puot. Hindi marahas na tao si Brian Ye, pero ang Ralph Lin na nasa harap niya ay isa sa iilang tao sa mundo na nagparamdam sa kanya ng karahasan. Ye ang apelyido, pinilit mo ako. Nang makita ang mga hakbang ni Brian Ye palapit sa kanya, halatang hindi niya ito basta-basta bibitawan. Kumislap ang mga mata ni Ralph Lin ng may nakapangangilabot na kulay. Nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin at inilabas ang isang kamay, nagtatago pala siya ng baril. Direktang itinutok niya ang baril kay Brian Ye. Panganib. Pagkabunot ni Ralph Lin ng baril mula sa kanyang bulsa, bahagyang nagbago ang mukha ni Brian Ye, nanigas ang kanyang mga kalamnan, at ang buong pagkatao ay nakaramdam ng pamilyar na pakiramdam ng matinding panganib. Walang pag-aalinlangang tumalon ang kanyang figure sa gilid. Nako! At sa sandaling tumalon palabas ang figure ni Brian Ye, isang putok ng baril ang umalangaw-ngaw. Sa likod ng kinatatayuan ni Brian Ye, isang bote ng alak na puno ng alak ang direktang tinusok ng bala, na lumikha ng malinaw na tunog ng pagbasag. May baril pala si Ralph Lin. Bumagsak sa lupa, hindi nilinggan ni Brian Ye ang bote ng alak sa likuran.
Nakatitig lang siya kay Ralph Lin sa harap na may bahid ng takot sa mga mata. Ang putok ngayon lang ay talagang nagparamdam sa kanya ng labis na panganib. Kaunti lang, hindi niya ito naiwasan. Nang tumalon siya palabas, naramdaman pa niya ang pagkiskis ng bala na dumaan sa kanyang damit. Hindi naman sa hindi niya naisip na may baril si Ralph Lin. Bagamat ang pamamahala ng baril ng Chinese nation ay palaging mahigpit sa halos abnormal na antas, para kay Ralph Lin, na namamahala sa Blue Dragon Society sa loob ng napakaraming taon, hindi imposibleng magkaroon ng baril. Mula lang nang pumasok siya sa bulwagan hanggang sa mapatay niya ang lahat ng 12-dosenang miyembro ng Blue Dragon Association, hindi kailanman naglabas ng baril si Ralph Lin, at walang senyales ng baril. Kahit na narinig niya si Ralph Lin na nagsisisi kanina, akala niya ay pagod na ito at wala ng ibang baraha, kaya nirelax niya ang kanyang isip. Ye ang apelyido, pinilit mo ako. At habang natigilan si Brian Ye ng ilang sandali, ang baril ni Ralph Lin ay nakatutok na naman sa kanya, at isang bala ang muling lumabas. Nako! Mabilis na tumalon ang figure ni Brian Ye, at muling naiwasan ang bala ni Ralph Lin. Sa pagkakataong ito, handa na si Brian Ye sa kanyang puso, mas mabilis siyang tumalon. Bago pa dumating ang bala, nakatakas na ang kanyang figure. Iniwasan niya talaga. Nang makitang naiwasan muli ni Brian Ye ang bala, biglang lumiit ang mga mata ni Ralph Lin, at isang ekspresyon ng takot ang sumilay sa kanyang mga mukha. Sa unang pagkakataon na tumalon palayo si Brian Ye, hindi pa siya ganap na natatakot, pakiramdam pa rin niya ay swerte lang ito at imposibleng maiwasan ng tao ang mga bala sa bilis nito. Pero nang umiwas si Brian Ye sa pangalawang pagkakataon, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkailang at takot. Dapat tumakbo. Sa wakas ay nakaramdam si Ralph Lin ng matinding takot sa kanyang puso, at napagtanto niya na kahit may baril pa siya sa kanyang kamay, maaaring hindi niya lubusang mapahamak si Brian Ye. Matapos makapagdesisyon, hindi na makaupo ang figure ni Ralph Lin sa upuang iyon. Biglang tumayo siya at nagpaputok muli habang nakatingin sa figure ni Brian Ye, habang mabilis na naglalakad papunta sa likuran. Sa likurang iyon, may maliit na pinto na maaaring lumabas sa pribadong silid, ito rin ang dahilan kung bakit niya pinili ang bulwagan na ito, para mayroon siyang daanan para makatakas kung sakaling may espesyal na sitwasyon. Gusto mong tumakbo? Walang pinto. Sa tingin mo ba masarap magkaroon ng baril sa kamay mo? Sa mundong ito, hindi lang ikaw ang may baril. Nang makitang sinusubukan ni Ralph Lin na tumakas sa oras na ito, hindi napigilan ni Brian Ye ang mapamura sa gilid ng kanyang bibig. Habang tumatalon siya sa unahan ng kanyang figure habang iniiwasan ang mga bala ni Ralph Lin, hinugot din niya ang kanyang kamay, isang itim na pistola ang direktang itinutok sa figure ni Ralph Lin. Nako! Walang lakas si Ralph Lin na kasing lakas ni Brian Ye, o kasing bilis ng reaksyon at bilis niya. Sa sobrang liit ng distansya, imposibleng makatakas siya sa bala ni Brian Ye. Sa isang tama, agad na nagbago ang anyo ni Ralph Lin, natamba siya at ang tumatakbong figure ay bumangga sa isang stand sa harap, na lumikha ng malakas na kalabog. Bomb! Isang putok ang pinaputok, ngunit hindi agad tumigil si Brian Ye, bagkus ay nagpaputok pa siya ng 2 putok. Ano? Kasunod ng 2 putok, ang pistola na hawak ni Ralph Lin ay bumagsak sa lupa sa isang iglap, at hindi niya napigil ang mapasigaw. Isang karangalan para sa iyo na gumamit ng 3 bala sa iyo. Nang makita si Ralph Lin na 3 sunod-sunod na binaril at bumagsak sa lupa habang sumisigaw ng sakit, sumimangot si Brian Ye at itinabi ang pistola. Ang pistolong ito ay mula kay Mr. Hong noong nakaraan. Dati itong isinuot ni Brian Ye sa kanyang katawan para maiwasan ang pagtakbo ng mga kalaban, lalo na kung makakasalubong siya ng mas malakas na master kaysa sa misteryosong lalaking nakaitim. Hindi inaasahan na hindi pa siya nakakakilala ng ganitong master, ngunit nagamit niya ito laban kay Ralph Lin. Para kay Brian Ye, ang pistolong ito ay ang kanyang huling sandata. Limitado lamang ang mga bala nito. Kung hindi dahil sa kahalagahan ni Ralph Lin at sa takot na makatakas siya, ayaw niyang gamitin ito sa katawan. Kumusta ka? Matapos ang ilang sandaling pag-iyak, naramdaman ni Ralph Lin ang mga hakbang ni Brian Ye na papalapit, kaya tumigil siya sa pagsigaw. Tiningnan niya si Brian Ye na may bahid ng takot sa mga mata, may dinidikit din itong kawalan ng paniniwala at pagkakaunawa. Hindi niya inaasahan na may hawak ding baril si Brian Ye, at hindi niya inaasahan na ang kahusayan nito sa pagbaril ay ganito katumpak, mas tumpak pa kaysa sa kanya. Matapos makuha ang kanyang sariling baril, sumali siya sa isang shooting club at nagsagawa ng maraming mahirap na pagsasanay. Sa kanilang bilog, kilala siya bilang mahusay na bumaril, at minsan pa ay sinabing kaya niyang kumatawan sa bansa sa Olympic Games. Kaya naman mayroon siyang tiyak na pag-unawa sa pagbaril.
Alam niya na ang simpleng pistola ay isa sa pinakamahirap gamitin dahil wala itong scope o suporta para sa pag-stabilize ng bar aisles. Kailangang kontrolin ng pulso ang lakas ng rebound ng bawat bala para tamaan ang target. Sa lakas ni Brian Ye, walang problema sa pagkontrol ng baril, pero paano naging ganito kaganda at tumpak ang kanyang pagbaril? 30 lamang ang pinaputok ni Brian Ye, pero natamaan siya sa magkabilang binti at pulso, walang kahit isang putok na hindi tama. Ito ang antas ng isang tunay na sharpshooter. Kahit na malapit sila sa isa't isa, gumagalaw pa rin si Ralph Lin habang tumatakbo, kaya mas mahirap itong tamaan kaysa sa isang tahimik na target. Hindi niya alam na bagamat hindi mahilig si Brian Ye sa mga baril at bihirang gumamit nito, noong nasa Africa siya sa mga lugar na apektado ng digmaan, dala niya ito araw-araw para mabuhay at mailigtas ang mga tao. Sa ganitong lugar, maaaring lumitaw ang mga kalaban anumang oras, kung walang baril, hindi sila makakalabas ng ligtas. Kaya naman, ang kahusayan ni Brian Ye sa pagbaril ay sinanay sa tunay na larangan ng digmaan gamit ang mga totoong baril. Bukod pa rito, matapos niyang makapasok sa ikalawang yugto ng longevity art, mas lalo pang tumumpak siya kaysa dati. Para sa kanya, ang pagbaril sa isang gumagalaw na target ay parang laro lamang ng bata. Bakit ako may baril? Sa mundong ito, hindi lang ikaw ang may baril. Bahagyang sumimangot ang sulok ng labi ni Brian Ye. Nang makita ang simpleng ekspresyon sa mukha ni Brian Ye, nakaramdam lamang si Ralph Lin ng lamig sa kanyang puso. Anong klaseng tao ba talaga ang kanyang pinukaw? Paano siya nabulag na akalaing isa lamang itong ordinaryong doktor? Maging ang kalmadong mukha ni Brian Ye o ang kanyang mahusay na pagbaril ay nagpapakita na siya ay isang walang awa na karakter, hindi basta ordinaryong walang awa, kundi talagang determinado na ipagdamot ang hustisya. Mayroon ka pa bang mga sikretong sandata? Kung wala na, dapat kang handang tumanggap ng parusa. Ang apelyido ko ay Lin, aminin kong nahulog ako sa iyong mga kamay ngayon. Kung gusto mong pumatay o gawin ang anumang gusto mo, huwag kang mag-atubiling gawin ito. Alam ni Ralph Lin na imposibleng maging mabait pa kay Brian Ye, kaya't hindi na siya nag-aksaya ng oras sa pagmakaawa. Napangiti siya at nagsalita ng magaspang. Umamin. Gusto mo bang pumatay? Gusto mo bang galitin ako para patayin kita ng diretsyo? Hindi maiwasan ni Ralph Lin na mag-isip ng ganito. Nang makita ang ekspresyon ni Ralph Lin, napangisi si Brian Ye. Si Brian Ye ay isang taong pinahahalagahan ang buhay. Mayroon siyang prinsipyo na ang mga tao ay namamatay na parang lampara, hindi na niya gagalawin ang mga patay kahit gaano pa kasama sila noong nabubuhay pa. Ngunit hindi ibig sabihin noon na siya ay mahina o palabiro. Kung ang isang tao ay gumawa ng karumal-dumal na krimen, handa siyang pumatay. Sa kabaligtaran, hindi niya kailanman hahayaang mamatay ng madali ang isang taong gumawa ng napakasamang bagay. Para sa mga ahensya ng Estado, maaaring kamatayan lang ang parusa, pero hindi siya bahagi ng Estado, hindi siya ganoon kabait. Para sa mga taong tulad ni Ralph Lin, sumumpa na si Brian Ye sa kanyang puso na hahayaan itong magdusa ng sapat na paghihiganti, tikman ang lahat ng sakit sa mundo, bago hayaan itong mamatay sa sakit. Kung hindi, hindi sapat para aliwin ang espiritu ni Renato Huang sa kalangitan. Kung hindi, hindi sapat para aliwin ang mga namatay sa mga aksidente sa sasakyan, at ang mga kaluluwa ng mga nawala ng pamilya at kumpletong katawan. Kung hindi, hindi sapat para aliwin ang mga taong nalasan niya gamit ang droga at ang kanilang mga pamilya. Kung hindi, hindi sapat iyon para bayaran ang lahat ng kanyang karumal-dumal na krimen. Hindi pinatay ni Brian Ye si Ralph Lin sa huli. Matapos gamitin ang pilak na karayom para maranasan ni Ralph Lin ang pinakamatinding sakit sa mundo, nagpa siya si Brian Ye na ibigay siya sa mga kinauukulang ahensya ng gobyerno. Ang mga kasuklam-suklam na krimeng nagawa ni Ralph Lin ay ibinigay sa pulisya, tiyak na masasentensyahan ito ng kamatayan. Kahit hindi siya pumapatay ng tao, at hindi naman sa hindi niya kayang gawin iyon, sinikap ni Brian Ye na huwag gumawa ng ganito hanggat maaari, para mabawasan ang mga krimen na kanyang ginagawa. Hanggat maaari, sinusubukan din niyang huwag labagin ang mga batas ng bansa, o bawasan ang mga paglabag hanggat maaari. Matapos malutas ang isyo kay Ralph Lin, ang problema ng Qing Lungwi ay halos nalutas ng perpekto. Ang tanging bagay na ikinalungkot ni Brian Ye ay ang dalawang magkapatid na sina Murphy Chen at Morgan Chen ay nakatakas na at umalis sa Yanjing City. Kahit si Ralph Lin ay hindi alam kung saan sila nagtago, at hindi na sila nakontak matapos umalis. Bagamat walang direktang puot o alitan ng magkapatid sa kanya, natutunan ni Brian Ye mula sa mga miyembro ng Blue Dragon Association na pareho silang masasamang tao. Lagi niyang inihahanda ang kanyang sarili na hanapin at harapin sila.
Gayunpaman, dahil sa mga ebidensyang ibinigay ni Ralph Lin, tiyak na ang magkapatid na Chen ang pinakahahanapin ng mga awtoridad. Naniniwala si Brian Ye na sa lalong madaling panahon, mahuhuli rin sila. Lumalabas na ang misteryosong lalaking nakaitim ay hindi miyembro ng Blue Dragon Society, kundi isang master na nakapalibot kay Christian Gao. Pagbalik sa villa, naisip ni Brian Ye ang impormasyong inamin ni Ralph Lin, at sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Noong una niyang makita ang lalaking nakaitim, akala niya itong miyembro ng Blue Dragon Guild at mayroon pang ibang eksperto roon na kasing lakas o mas malakas pa sa kanya. Kaya naman hindi niya agad hinanap ang organisasyon. Kung hindi dahil kay Christian Gao na nanlinlang ng mga tao, nagpadala ng mamamatay tao para patayin siya, ginalaw ang kanyang negosyo, at naapektuhan ang inosenteng si Renato Huang, maaaring hindi pa siya nagpasya na harapin ang Qing Lungwi. Nalutas na ngayon ang usapin kina Ralph Lin at ng Azure Dragon Club, na iwan na lang si Christian Gao. Isang kislap ng liwanag ang sumilay sa mga mata ni Brian Ye. Lahat ng mga bagay na nangyari sa pagitan niya at ng Azure Dragon Club ay gawa ni Christian Gao. Bagamat si Ralph Lin at ang Qing Lungwi ay kasabwat, ang pinakamalaking salarin ay si Christian Gao. Ang apelyidong Gao na ito, wala namang saysay. Dati pa, malaki ang naitulong ng Qing Lungwi sa kanya at tinulungan siyang harapin ang maraming bagay, pero ngayong may problema na ang Qing Lungwi, hindi man lang siya lumitaw para magsalita. Napasinghap si Brian Ye sa kanyang puso. Nang makilala niya si Ralph Lin, marami siyang nakuhang kapakipakinabang na impormasyon tungkol kay Christian Gao, napakahalaga ito para sa kanyang susunod na hakbang laban sa kanya. Bagamat si Christian Gao ay maingat at halos walang iniiwang bakas, si Ralph Lin ay nagtagal sa kanya ng maraming taon at nakalap ng maraming ebidensya tungkol sa kanya. Batay sa mga pangyayaring ibinahagi ni Ralph Lin, bukod sa misteryosong lalaking nakaitim, walang ibang master na nakapalibot kay Christian Gao. Kaya naman mas madali nang harapin si Christian Gao sa mga susunod na araw. Isang kislap ng malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Brian Ye, ngunit agad itong napalitan ng panghihinayang. Ngayon pa lang ay kailangan niyang magtrabaho ng ilang sandali, kaya't papayagan na muna niyang mabuhay si Christian Gao ng ilang araw pa. Naiayos na ni Artemis Chin ang pagpasok niya sa Chinese University of Traditional Chinese Medicine. Dapat ay ilang araw na siyang nag-report na, ngunit para malutas ang isyu ng Blue Dragon Association, nagpahinga muna siya ng ilang araw. Matapos itong malutas, kailangan niyang pumunta sa universidad para mag-report at mag-aral. Kapag maayos na ang lahat, makakapaglaan na siya ng oras para harapin si Christian Gao. Mabuti na lang at hindi rin makakatakas si Christian Gao bilang anak ng pamilyang Gao. Kaya naman mayroon pa siyang oras para dahan-daang ihanda ang lahat. Hayaan muna itong mamuhay ng ilang araw, habang siya naman ay nagre-report sa universidad, tapusin ang mga gawain na ibinigay ni Kuya Chin, at gamitin ang oras na ito para magsanay at mag-relax. Di nagtagal, inayos ni Brian Ye ang kanyang emosyon at iniisip, at handa nang magsimulang magsanay. Para sa kanya, ang paglilinang ay ang pinakamahalagang bagay. Bagamat nalaman niya mula kay Ralph Lin na ang Blue Dragon Club at ang panig ni Christian Gao ay malamang na walang ibang master tulad ng lalaking nakaitim, nagpagan ito ng kanyang pakiramdam, ang kanyang tunay na layunin ay hindi si Christian Gao, kundi ang ikaapat na layer ng longevity art. Ito ang dahilan kung bakit hinabol siya ng mahiwagang organisasyon na pumatay sa matanda. Bukod pa rito, ang mga pamamaril kamakailan ay nagsilbing paalala sa kanya. Kahit sa bansang China na may mahigpit na pagbabawal sa baril, maaari pa ring makaharap ang mga ganitong armas. Sa pagkakataong ito ay isang pistola lamang, at halos hindi niya ito naiwasan. Paano kung makasalubong niya ang isang long-range sniper sa susunod? Maiiwasan pa rin ba niya ito? Hindi ito walang batayan na pag-aalala, kung mayroong pistola, maaari ring mayroong sniper rifle. Kahit na ordinaryong pistola lang, kung may isa pang tao na mas bihasa sa pagbaril tulad ni Maxwell Jean at ng mga mersenaryong kasing husay niya, maiiwasan pa rin ba niya ito? Malinaw sa puso ni Brian Ye na hindi siya sigurado. Bagamat 2 beses niyang naiwasan ang mga bala mula kay Mr. Hong o kay Ralph Lin, ito ay dahil hindi pa lubos na bihasa ang mga ito sa pagbaril at mabagal ang kanilang reaksyon. Kaya naman nabigyan siya ng oras para makapag-react. Ngunit kung makakatagpo siya ng isang profesional tulad ni Maxwell Jean, tiyak na walang oras siya para makapag-react, ang mga bala ay hindi magbibigay sa kanya ng pagkakataong makaiwas. Sa makatuwid, para matiyak ang kanyang kaligtasan, kailangan niyang patuloy na pagbutihin ang kanyang lakas. Kung itataas niya ang kanyang antas, magiging mas mabilis at sensitibo siya, at magkakaroon siya ng kumpiyansa na makaiwas kahit sa mga tunay na master sa hinaharap.
Tungkol naman sa mas mataas na antas na sinabi ni Uncle Ken tungkol sa paglipad sa gitna ng ulan ng mga bala at kakayahang harapin ang mga ito, hindi muna ito pinag-iisipan ni Brian Ye ngayon, malayo pa siya sa ganitong antas. Naaresto si Ralph Lin ng Blue Dragon Society. Nang lumabas ang balita, para bang isang bato ang tumama sa 1,000 alon ng tubig, nagdulot ito ng maraming talakayan sa mga tao. Ang ilan ay nagulat, ang ilan ay nabigla, ang ilan ay natawa, at ang mga taong may tiyak na pag-unawa kay Ralph Lin at sa Qing Lungwi ay hindi makapaniwala. Si Ralph Lin yan. Isang lalaking namuno sa mundo ng mga lihim na gawain sa lungsod ng Yanjing sa loob ng halos 10 taon. Paano siya naaresto ng ganito kadali? Hanggang sa inilathala ng hukuman ng lungsod ng Yanjing ang pahayag na si Ralph Lin ay sinentensyahan ng kamatayan at agad na binitay, lahat ng mga tinig ng pagdududa ay tuluyang nawala at pinalitan ng kaguluhan. Totoo nga, naaresto si Ralph Lin. Ang buong mundo ng lihim na mga organisasyon sa ilalim ng lupa ng Yanjing ay ganap na nabigla. Kahit alam ng lahat na ang Blue Dragon Club ay kasangkot sa droga mula pa noong una, nagdulot pa rin ito ng matinding kawalan ng kaginhawahan mula sa mga ahensya ng gobyerno. Mayroon ng iba't ibang senyales na maaaring tapos na ang Blue Dragon Club, at malamang na hindi na makakalabas pa ng mga tao. Ngunit hindi inakala ng sino man na maliban sa misteryosong lalaking nakaitim na kasama ni Christian Gao, mayroon pang ibang master na kasing lakas o mas malakas pa sa kanya. Pagbalik sa villa, naisip ni Brian Ye ang impormasyong inamin ni Ralph Lin, at sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Noong una niyang makita ang lalaking nakaitim, akala niya itong miyembro ng Blue Dragon Guild at mayroon pang ibang master roon na kasing lakas o mas malakas pa sa kanya. Kaya naman hindi niya agad hinanap ang organisasyon. Kung hindi dahil kay Christian Gao na nagloko ng mga tao, nagpadala ng mamamatay tao para patayin siya, ginalaw ang kanyang negosyo, at naapektuhan ang inosenteng si Renato Huang, maaaring hindi pa siya nagpasya na harapin ang Qing Lungwi. Natapos na ngayon ang usapin kina Ralph Lin at ng Azure Dragon Club, naiwan na lang si Christian Gao. Isang kislap ng liwanag ang sumilay sa mga mata ni Brian Ye. Lahat ng mga bagay na nangyari sa pagitan niya at ng Azure Dragon Club ay gawa ni Christian Gao. Bagamat si Ralph Lin at ang Qing Lungwi ay kasabwat, ang pinakamalaking salarin ay si Christian Gao. Ang apelyidong Gao na ito, wala namang saysay. Dati pa, malaki ang naitulong ng Qing Lungwi sa kanya at tinulungan siyang harapin ang maraming nakakahiyang bagay, pero ngayong may nangyari na sa Qing Lungwi, mula simula hanggang huli, talagang si Christian Gao ang palaging gumagawa nito. Hindi siya lumitaw, hindi siya lumabas para magsalita. Napasinghap si Brian Ye sa kanyang puso. Nang makilala niya si Ralph Lin sa pagkakataong ito, marami pa rin siyang nakuhang kapakipakinabang na impormasyon mula sa bibig ni Ralph Lin, lalo na ang impormasyon tungkol kay Christian Gao, na napakahalaga para sa kanyang susunod na hakbang laban kay Christian Gao. Bagamat si Christian Gao ay laging maingat at halos walang iniiwang baka sa kanyang mga ginagawa, si Ralph Lin ay hindi isang tipid na tao sa gasolina. Sinundan ni Ralph Lin si Christian Gao sa loob ng maraming taon at natutunan ang maraming materyales ni Christian Gao. Batay sa mga pangyayaring binanggit ni Ralph Lin, dapat na wala ng ibang master maliban kay Christian Gao bukod sa misteryosong lalaking nakaitim na nakilala niya noong huli. Sa kasong ito, dapat na mas madaling linisin si Christian Gao sa mga panahong iyon. Isang kislap ng malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Brian Ye. Ang malamig na liwanag sa kanyang mga mata ay agad na napalitan ng bahid ng panghihinayang, ngunit sa kasamaang palad, ngayon ay kailangan niyang magtrabaho ng ilang sandali, kaya't maaari na lamang niyang hayaang mawala si Christian Gao ng ilang araw pa. Inayos na ni Artemis Chin ang pagpasok niya sa Universidad ng Chinese Medicine ng China. Dapat ay ilang araw na siyang nagrehistro, ngunit para malutas ang isyu ng Blue Dragon Association, nagpahinga muna si Brian Ye ng ilang araw. Matapos ipagpaliban, kailangan niyang pumunta sa Universidad ng Chinese Medicine para magrehistro at mag-aral ng ilang panahon. Kapag nasa tamang landas na ang lahat, makakapaglaan na siya ng oras para linisin si Christian Gao. Mabuti na lang at hindi siya nakatakas si Christian Gao, bilang anak ng pamilyang Gao. Kaya naman mayroon din siyang oras para dahan-daang linisin siya. Hayaan mong muna siyang maglakad ng ilang araw, pumunta sa Universidad ng Chinese Medicine para magulat, tapusin ang mga gawain sa pag-aaral na ibinigay ni Kuya Chin, gamitin lamang ang oras na ito para magpahinga at magsanay ng mabuti. Malinaw sa puso ni Brian Ye na hindi siya sigurado. Bagamat 2 beses niyang naiwasan ang pagbaril, mula kay Mr. Hongman o kay Ralph Lin, lahat ay naiwasan niya. Sa kanilang dalawa, ang bilis niya ay lampas na sa bala, ngunit sa katotohanan ay napakabilis niya. Malinaw na ang kanyang kasalukuyang kakayahan ay talagang hindi sapat na bilis para sa mga bala.
Nagawa niyang iwasan ang kanilang pagbaril ng 2 beses, sa katunayan, dahil ang dalawa ay medyo mahinang kakayahan, mabagal ang bilis, at hindi pa lubos na natutunan ang baril. Kaya binigyan siya ng pagkakataong bigyan ito ng oras para makapag-react ng maaga. Ngunit kung talagang makakatagpo siya ng isang Panginoon tulad ni Maxwell Jean, tiyak na wala siyang oras para makapag-react ng maaga, at ang mga bala at koneksyon ng baril ay hindi kailanman magbibigay sa kanya ng ganoong oras para umiwas. Malinaw sa puso ni Brian Ye na hindi siya sigurado. Bagamat 2 beses niyang naiwasan ang pagbaril, mapapamamaril man ito sa mamamatay taong may apelyidong Hong o kay Ralph Lin, lahat ay naiwasan niya. Sa kanilang dalawa, ang bilis niya ay lampas na sa bala, ngunit sa katotohanan ay napakabilis niya. Malinaw na ang kanyang kasalukuyang kakayahan ay talagang hindi sapat na bilis para sa mga bala. Nagawa niyang iwasan ang kanilang pagbaril ng 2 beses, sa katunayan, dahil ang dalawa ay medyo mahinang kakayahan, mabagal ang bilis, at hindi pa lubos na natutunan ang baril. Kaya binigyan siya ng pagkakataong bigyan ito ng oras para makapag-react ng maaga. Ngunit kung talagang makakatagpo siya ng isang master tulad ni Maxwell Jean, tiyak na hindi niya magagawa na umiwas pa. Sa makatuwid, para matiyak ang kanyang kaligtasan, maaari lamang siyang patuloy na magsikap na mapabuti ang kanyang sariling lakas. Kung itataas niya ang kanyang lakas sa mas mataas na antas, gagawin niyang mas mabilis at mas sensitibo ang kanyang sarili, magkakaroon siya ng sapat na kumpiyansa para iwasan siya kapag nakatagpo na talaga siya ng isang master na katulad niya sa hinaharap. Tungkol naman sa mas mataas na kaharian na sinabi ni Tiyuhin Ken tungkol sa paglipad sa gitna ng ulan ng mga bala at ang kakayahang humawak ng mga bala ng malakas, hindi muna ito pinag-isipan ni Brian Ye sa ngayon, malayo pa siya sa kaharian na iyon. Nang pag-usapan ng napakaraming tao sa lungsod ng Yanjing ang pagbagsak ni na Mr. Ralph Lin at ng Qing Lungwi, naging kapanapanabik ang mundo ng Yanjing, at abala ang mga pangunahing samahan sa pagpapakilos ng mga sundalo upang tuligsain ang mga puwersa ng Qing Lungwi at ang mga natitirang bakanteng pamilihan. Sa conference room ng Criminal Police Brigade ng Municipal Public Security Bureau, isang grupo ng mga kriminal na pulis ang nag-uusap din tungkol sa kaso ng Qing Lungwi. Hindi mo pa ba nalaman kung sino ang tumawag sa pulis? Nakaupo sa chairmanship, mga 40 taong gulang, isang lalaking may marilag na hitsura sa kanyang mukha ang sumulyap sa mga nasasakupan sa ilalim ng kanyang ulo. Ito ay Captain Golan Huang. Ang mga ordinaryong tao sa labas, at maging ang mga pinunong nasa matataas na antas, ay inakala na sa pagkakataong ito ang pag-alis sa kanser ng Qing Lungwi mula sa lungsod ng Yanjing ay kontribusyon ng kanilang Yanjing Criminal Investigation Brigade, ngunit bilang kapitan ng Criminal Police Brigade, alam na alam ni Captain Huang kung ano talaga ang nangyari. Sa katunayan, hindi nila kredito ang pagsira sa Blue Dragon Club, pag-alis sa gulugad ng Blue Dragon Club at sa boss na si Ralph Lin, at wala rin itong gaanong kinalaman sa kanila. Sa tuwing may tatawag sa kanila, direkta silang tatawag. Kapag nasa kanilang mga kamay ang impormasyon, kailangan lang nilang kumuha ng mga tao para arestuhin ang mga tao. Sa tuwing pupunta sila sa pinangyarihan, hindi sila nakikipag-away sa mga miyembro ng Blue Dragon Association. Ang mga miyembro ng Blue Dragon Association na iyon ay kung ang tao ay ilalagay doon, walang anumang pagtutol, arestuhin lang ng direkta ang tao. Kahit na dinala na sila sa istasyon ng pulisya, hindi na nila kinailangan ng anumang pagpapahirap para makakuha ng pag-amin. Tapat na inamin ng mga tao mula sa Blue Dragon Society ang lahat ng ebidensyang kriminal. Para sa mga tao sa Criminal Police Brigade, masasabing isa itong ganap na pag-aaksaya ng kredito. Isang malaking pay ang nahulog mula sa langit, at nakakuha ako ng malaking kredito ng walang kapalit. Sinasabing isang magandang bagay ito. Kung magpapalit ka sa isang ordinaryong tao, kailangan mo lang itong tanggapin. Ngunit para kay Captain Huang at sa Criminal Police Team, walang paraan para masiyahan dito. Dahil sa kanilang espesyal na trabaho, kailangan nilang alamin kung sino ang naghulog ng pay mula sa langit at nagbigay nito sa kanila. Kailangan nilang humanap ng paraan para mahanap ang taong ito, at pagkatapos ay humanap ng paraan para mahuli sila dahil magdudulot iyon ng pag-aalala sa kanila. Sa ibang pananaw, ang taong gumagawa ng pay ay isa ring kriminal. Napakaraming tao ang nasugatan niya sa Blue Dragon Society, at maaaring makapatay pa siya ng isang tao. Bagamat ang mga miyembro ng Blue Dragon Club ay mga kriminal mismo, at ang namatay ang dapat sanay na sentensyahan ng kamatayan, sa mga tuntunin ng mga pambansang batas ng Chinese nation, ang paggamit ng karahasan upang makontrol ang karahasan ay isa ring pagkakasala. Sa makatuwid, sa panahong ito, tinutunto ng kanilang Yanjing Criminal Investigation Brigade ang pagkakakilanlan at mga bakas ng misteryosong tumatawag na ito. Hindi, Captain Huang, lahat ng kamera, walang pagbubukod,
ay sira lahat, at sira rin ang hard disk para sa pagsubaybay sa loob kaya hindi ko talaga ma-record ang video. Umiling ang isang lalaking nakasalamin. Siya si Engineer Warren Mao, isang inhinyero na namamahala sa pagsusuri ng teknolohiya ng impormasyon sa Criminal Police Brigade. Hindi ma-restore ang data. Wala bang paraan para ma-restore ang data kahit sira na ang hard drive? Kumunat ang noo ni Captain Huang. Captain Huang, para lang iyan sa ordinaryong pinsala. Masyadong malaki ang pinsala ng mga hard drive na ito. Kahit pa mahanap mo ang pinakamatalinong hard drive engineer sa mundo, wala nang paraan para maibalik ang data. Napangiti ng mapait si Warren Mao. Sa kanyang isipan, naalala niya ang mga piraso ng dating hard disk, at umiling ng walang magawa. Ang mga piraso ay basag na basag kaya hindi niya ito maibalik, gaano man kataas ang kanyang teknik. Nag-aalangan pa rin ba silang umamin? Tumingin muli si Captain Huang sa kabilang panig. Captain Huang, sinubukan ko na ang iba't ibang paraan. Ayaw pa rin nilang magbunyag. Kapag kumagit sila hanggang mamatay, sinasabi nilang sinasaktan nila ang kanilang sarili. Isa pang lalaking nasa mga unang bahagi ng kanyang 30, na may matatalim na mga mata, ay nagbigay ng isang mapanuyang ngiti. Saktan ang sarili mo. Gagawin mo ba talaga iyon sa sarili mo? Ilang bala ang kinunan mo para sa iyong sarili? Nagbibiro ka ba? Itinuturing ba silang lahat ng mga hanggal mula sa Yanjing Criminal Police Brigade? Habang nakikinig sa mga salita ng lalaking ito, lahat ng nakaupo sa conference room ay hindi maiwasang magpakita ng itsura ng kawalan ng magawa. Ipagpatuloy mo lang ang pagrerepaso, hindi kami naniniwala na ang mga ***** na ito ay hindi kailanman maaaring magbunyag. Nagnalit ang ngipin ng isang lalaki. Nahulog na sa kanilang mga kamay ang mga hamak na ito ng Blue Dragon Society, kaya nang ahas silang insultuhan ang kanilang IQ ng ganito. Nakakapangilabot talaga. Ang kanyang mga salita ay hindi pumukaw ng pagsang-ayon ni Newman. Bagamat lahat ay labis na hindi nasisiyahan sa mga miyembro ng Blue Dragon Association na nang insulto sa kanilang mga IQ, alam din nila na walang matutuklasan kung magpapatuloy ang paglilitis. Hindi ito ang unang araw para mahulog sa kanilang mga kamay ang mga miyembro ng Blue Dragon Association, 2 araw na silang sinubukan ng napakatagal. Anong nangyari? Ano ang magiging resulta ng muling paglilitis? Hindi sila lubos na naniniwala. Naisip ko, anong klaseng mahika ang inilagay ng lalaking iyon sa mga taong ito. Ikinulong na sila ng lalaking iyon, at binaril pa hanggang sa mamatay, kaya bakit ayaw nilang ibunyag ang pagkakakilanlan ng taong iyon? Isang lalaki ang marahas na humampa sa mesa, ang kanyang mga mata ay puno ng depresyon at kawalan ng pagkakaintindi. Sino ang nagsabing hindi? Sunod-sunod ding tumango ang ibang mga detective na may pagtataka sa kanilang mga mukha. Maging si Captain Huang ay nagpakita ng isang mapang-uyam na ngiti at nagtatakang ekspresyon sa kanyang mukha. Siya ay isang pulis kriminal sa loob ng napakaraming taon at nag-iimbestiga ng mga kaso sa loob ng napakaraming taon. Nakakita na siya ng anumang kakaibang mga kaso, ngunit ngayon pa siya nakatagpo ng mga kakaibang kaso na tulad nito. Ayon sa normal na logika, ang taong iyon ang nanakit sa mga taong ito ng Blue Dragon Society at ipinadala sila sa istasyon ng pulisya. Dapat ay lubos na kinamumuhian ng mga taong ito ng Blue Dragon Society ang taong iyon, ngunit ang ikinagulat at ikinababahala nila ay matapos maaresto ang mga tao sa Blue Dragon Society. Inamin ng mga tao sa Blue Dragon Society ang kanilang mga krimen, ngunit tahimik silang lahat tungkol sa isyu kung sino ang nanakit sa kanila at nagpadala sa kanila sa istasyon ng pulisya. Hindi naman sa hindi nila alam, sa halip, sinasabi nilang sila mismo ang nagdulot ng mga sugat sa sarili nila, at wala nang iba pa. Kahit anong paraan ang gawin nila, hindi pa rin nila mapilit na ibunyag ang pagkakakilanlan ng taong ito. May mahika ba talaga sa mundong ito? Bilang mga kriminal na pulis, naniniwala ang mga pulis na ito sa materialismong Marxista, ngunit kung iisipin ang mga reaksyon ng mga nasa Blue Dragon Society, hindi maiwasan ng mga kriminal na pulis na ito na magkaroon ng isang hindi siyentipikong ideya. Maliban sa mahiwagang ideya ng mahika, wala talaga silang maisip na dahilan para ipaliwanag ang kakaibang bagay na ito. Dapat ipasa ito ng lahat ng tao mula sa Blue Dragon Club. Dapat ipatupad ang sentensya. Tungkol naman sa taong iyon, dahan-dahan nating suriin. Balang araw, malalaman natin na nandito pala ang taong iyon. Sa mundong ito, dapat walang tao na hindi mahahanap. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, ikinumpas ni Captain Galen Huang ang kanyang kamay at nagdesisyon. Oo. Nakinig ang mga nasa Criminal Police Brigade sa desisyon ng kapitan ng brigada at alam nilang balak isantibi ni Captain Huang ang kaso. Hindi sila masyadong nag-aalala tungkol sa kasong ito at kung paano mahahanap at maaresto ang misteryosong tao, bagamat lahat sila ay mga pulis.
Mula sa isang makatwirang pananaw, dapat lamang nilang pag-usapan ang batas at hindi ang mga subhetibong emosyon. Ngunit kung ang mga tao ay hindi mga halaman, paano sila magiging tunay na walang awa at walang pakiramdam ng tama at mali? Ang kanilang subhetibong kalooban ay nasa panig ng misteryosong taong Samire sa Asher Dragon Society, si Brian Ye, at ayaw nilang mahuli ang misteryosong taong iyon at tumanggap ng mga legal na parusa. Pinananabikan nila na gumawa ng ganoong desisyon si Captain Huang, at natural lamang na sila ay sumasang-ayon sa desisyon ni Captain Huang. Hindi alam ni Brian Ye na ang pag-aresto kay Ralph Lin ay hindi lamang nagdulot ng malaking kaguluhan sa lungsod ng Yanjing, kundi nagbunga rin ito ng muling pagsasaayos ng mga puwersang nasa ilalim ng lupa sa lungsod. Para sa kanya, walang kinalaman ang mga bagay na ito sa kanya. Ang kanyang tanging layunin ay alisin ang Blue Dragon Club at si Ralph Lin. Ngayong nahuli na si Ralph, nakamit na niya ang kanyang hangganan. Hindi siya interesado sa ibang mga bagay. Ayaw niyang makialam sa mga lipunang nasa ilalim ng lupa, makipagkompetensya para sa teritoryo at merkado, o gawing sariling misyon ang pagtatanggol sa hustisya at pagwawasak sa mga ito. Sa kanyang palagay, imposibleng alisin ang mga ganitong komunidad, may mga bagay na para bang may sariling, ilog at lawa, na makatwiran ang pag-iral. Sa buong kasaysayan ng tao, kahit sino pa ang may lakas at maunlad na bansa, hindi kayang alisin ang lahat ng madilim na puwersa at ilagay ang mundo sa ganap na liwanag. Halimbawa na ang Estados Unidos, isa sa mga bansang may pinakamataas na antas ng pamamahala ng batas, ngunit nagkaroon pa rin ito ng mga trahedya tulad ng 9/11 at mga problema tulad ng sa komunidad ng Harlem. Kaya naman, wala siyang interes sa muling pagsasaayos ng mga puwersa o sa paghahati ng merkado ng Blue Dragon Association. Tungkol naman sa pagtuklas at pagsubaybay ng mga pulis sa lungsod ng Yanjing, inaasahan niya ito, ngunit hindi siya nag-aalala na mahahanap siya. Ilan lamang sa mga miyembro ng Blue Dragon Association ang nakakakilala sa kanya at alam ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Binabalaan na niya ang mga taong ito, kung maglakas loob silang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan sa mga pulis, hahabulin niya ang kanilang mga pamilya. Naniniwala si Brian Ye na ang mga miyembro ng Blue Dragon Society na nakaranas na ng kanyang mga pamamaraan at pamamaraan ng karayom ay hindi magkakaroon ng lakas loob na ibunyag siya, hanggat ayaw nilang maranasan ng kanilang mga mahal sa buhay ang parehong sakit at parusa. Hanggat hindi sila nagsasalita, mahihirapan ang mga detective ng lungsod ng Yanjing na mahanap siya. Bagamat hindi siya kasing propesyonal ni Maxwell Jean, natuto naman siya mula sa kanya, kaya hindi magiging problema para sa kanya na harapin ang mga ordinaryong kriminal. Habang abala ang mga puwersang nasa ilalim ng lupa sa paghahati ng merkado ng Blue Dragon Association, at habang nagpupulong ang mga pulis sa conference room para pag-usapan kung paano matuklasan ang kanyang pagkakakilanlan, si Brian Ye naman ay naghahanda ng mag-report sa China University of Traditional Chinese Medicine. Sa pagkakataong ito, pumasok siya bilang isang graduate student sa Chinese Nation University of Traditional Chinese Medicine. Sa rekomendasyon ni Old Artemis Chin, isa sa mga nangungunang practitioner ng medisinang Chino sa mundo, hindi na siya nahirapang makapasok. Hindi na niya kailangang maghanda para sa mga akademikong kwalifikasyon. Direktang siya ay natanggap. Bukas ay magre-report na ako sa University of Chinese Medicine. Simula na ng aking pag-aaral ng medisinang Chino. Habang nakaupo siya sa kanyang bilya, matapos ayusin ang kanyang mga damit para sa pagre-report, hindi niya mapigilan ang pananibik sa kanyang mga mata. Alam niyang ang Chinese University of Traditional Chinese Medicine ay isa sa mga pinakamalalim na kaalaman sa medisinang Chino sa Chinese Nation, isang kilalang unibersidad na hindi madaling makapasukan, kaya ito ay isang bagay na maipagmamalaki. Ngunit ang kanyang pananibik ay hindi dahil sa reputasyon ng unibersidad. Siya ay isang D. na nagtapos sa Oxford University Medical School, gaano man kasikat ang Chinese University of Traditional Chinese Medicine, hindi nito mapapantayan ang Oxford. Hindi rin siya interesado sa mga pangalan o reputasyon. Ang tunay na dahilan ng kanyang pananibik ay dahil sa pagpasok niya sa universidad ay maaari na siyang matuto ng maraming bagay tungkol sa medisinang Chino. Bagamat karamihan sa mga tradisyonal na kaalaman sa medisina ng Chino ay ipinapasa sa pamamagitan ng pamilya o mga partikular na grupo, at mayroong seryosong problema ng pagkiling sa mga ito, sa mga nakaraang taon, maraming paaralan ng medisinang Chino ang nagsimulang makita na kailangang turuan ang mga talentadong estudyante at yakapin ang mga bago pang talento para maibalik ang sigla ng medisinang Chino. Sa impluwensya ng mga maestro tulad ni Artemis Chin, naglabas din ang bansa ng mga patakaran para dito.
Ang mga kilalang paaralan at grupo ng medisinang Chino na gustong makilala sa buong mundo ay dapat magbigay ng kontribusyon sa medisinang Chino, tulad ng paggawa ng mga lektura sa mga universidad o departamento ng medisinang Chino. Bilang isa sa pinakamatandang at kilalang unibersidad ng medisinang Chino sa China, ang Chinese University of Traditional Chinese Medicine ay natural na lugar kung saan nagtitipon ang mga sikat na maestro. Ang mga maestro na ito ay nagtuturo sa unibersidad, at bukod pa sa pagtupad sa mga kinakailangan ng gobyerno, naghahanap din sila ng mga natatanging estudyante para gawing personal na disipulo, para ipasa ang kanilang kaalaman at pamamaraan. Inayos ni Artemis Chin ang pagpasok ni Brian Ye sa unibersidad para matuto siya ng mga kaalaman mula sa mga sikat na guro at makakuha ng kanilang personal na pagtuturo. May kaunting oras pa. Basahin ko muna ang ilang aklat. Maraming oras ang nawala dahil sa mga gawain sa Blue Dragon Society, sa araw ay naghahanap ng impormasyon, sa gabi naman ay nag-ooperasyon. Kailangan kong magmadali at matuto ng marami. Matapos ilang sandali, pinigilan niya ang kanyang pananibik, tiningnan ang oras, kumuha ng isang klasikong aklat ng medisinang Chino na hiram niya, at sinimulang basahin. Ikatlong ospital ng Beijao. Sa pintuan ng isang intensive care unit, ICU, ilang lalaking nakasot at sapatos na katad ang nakatayo ng matigas, ang kanilang mga mukha ay seryoso at ang mga mata ay maliwanag. Sa loob ng ward, si Vice Dean Manuel Zhao, ang Vice Dean ng ikatlong ospital ng Beijao, ay personal na kasama ang isang matandang lalaki na may marangyang ugali na nakatayo sa tabi. Sa kanilang likuran ay ilang kabataan na nakaayos na damit at may marangyang aura. Sa harap ng kama ng ospital, si Dr. Allison Zhao, isang sikat na doktor mula sa ikatlong ospital ng Beijao, ay hawak ang mga resulta ng pagsusuri at mga larawan, nakakunot ang noo at seryosong tinitingnan ang mga ito. Direktor Manuel, mayroon na ba tayong maisip na paraan? Hoy! Sa dami ng magagandang ospital sa Yanjing, bakit naman pinili ang ating ikatlong ospital ng Beijao? Dapat silang pumunta sa pangkalahatang ospital ng hukbong panghimpapawid, Tiantan Hospital, o 309 na hospital. Habang nakatingin kay Manuel Zhao, sinulyapan din niya ang matandang lalaki na madalas niyang makita sa TV na nasa tabi niya. Nang makita ang pag-aalala at kaba sa mukha ng matanda, lalong lumakas ang kanyang pag-aalala, at naramdaman niyang bigat ang kanyang mga balikat. Ilang panahon na ang nakalipas, dahil sa pagbisita ng Wellington Hospital at sa tulong ni Brian Ye, tumaas ang reputasyon ng ikatlong ospital ng Beijao at nakakuha ng malaking benepisyo. Ngunit hindi niya inakala na aabot pa sa ganitong kalaking antas ang kanilang reputasyon, nung marinig niya ang tawag ni Dr. Allison Zhao, halos siya ay mahimatay sa kaba. Ito ay isang tao na may malaking impluensya sa buong lungsod ng Yanjing, maging sa buong Chinese nation. Ang pagpapahalaga sa kanilang ikatlong ospital ng Beijao at pagpasya na dito gamutin ay isang karangalan, ngunit mas nakaka-stress ito. Kung hindi gumaling ang matanda sa anumang paraan, lalo na ang pag-unlad ng ikatlong ospital ng Beijao, hindi na magiging madali pang mapanatili ang dati nitong sukat. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng The Mysterious Intern.